Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, paano nga ba mag-alaga ng bata edad 5 years old or 4 years old hanggang 6 years old. So ayan yung alaga ko dito. So ayan lang yung may share ko sa inyo. And alam nyo ba, sa mga subscriber ko na nakikita ko sila sa may Biwo kasi doon ko sinusundo yung alaga ko kada Lunes and then Miyerkules and then Friday. So nakikita nila kami and kilala na din nila yung alaga ko. And also meron akong subscriber na dito din sa building na to nakatira. So nakikilala na nila yung alaga ko. Friend na din sila ng alaga ko. Especially yung dito nakatira kasi may aso siya. And tinatawag ng alaga ko na Shiba Inu. Ayan. So tinatawag niya Shiba, tapos yung aso na bitbit ng subscriber ko is tumitigil siya and tinitingnan niya yung alaga ko. So hanggang sa pakit na kami sa sa room namin. So hinawakan ng subscriber yung mukha ng aso and yun hinipo ng alaga ko. So bawal kasi kami dito. Paratis lang sinisipon, hindi sila naubusan ng sipon, kaya yung tissue talaga dito marami, halos lahat ng gilid-gilid sa bahay meron. So paano nga ba mag-alaga ng edad 4 years old hanggang 6 years old? So yung mga time na yan is kailangan mo pa talaga pag unang salta ka, kailangan pa ng guidance ng amo mo kasi iba-iba sila ng pagpapalaki dito ng bata. May iba na disiplinado, may iba na pinabayaan or spoiled, may iba na kinokontrol na kahit papano na pagsasabihan. So yung alaga ko is kahit papano nasisita pero meron pa din siyang ugali na hindi nakakatuwa, hindi katulad sa atin na fully talaga. Pag ako fully yung ugali namin, disiplinado talaga kami. Pagka may bisita ng bata ako sa bahay, doon lang kami sa taas ng kwarto, tapos tingin lang kami, tapos nakikinig lang kami ng salita nila, bawal kaming makipag-usap or tumingin sa kanila. Diyan ng mama ko tsaka yung bisita, ang unfair. Nandun lang kami sa taas, tapos ayun, naglalaro kami. Minsan, naantay namin na umalis yung bisita, makikita lang namin yung mukha ng bisita or yung likod ng bisita pag magpapaalam yan. So pag magpapaalam yan siya, dali-dali na kaming lalabas, titingin na kami ngayon dun sa may pintuan, ayun, para makita siya namin. Kasi nga, bawal kami. Hindi kami ina-allowed. So, dito, hindi ganun. Napakabastos na mga bata dito. Yung iba is nananakit pa, nandudura, naninigaw. Yung pinaka-hate ko talaga sa lahat, yung sinisigawan ako. Kasi, parang siguro na trauma din ako. Nung bata kasi ako, hanggang lumaki ako high school, yun yung naririnig ko parati sa bahay. Yung mama ko hindi makapagsalita ng mahinahon ba. Maya sumisigaw. Gigisingin na kami. Sigaw pa talaga. Inday, anak mayaman kayo, parang nakaka-trauma na yung ganung sigaw. So, pag dito nasisigawan ako, kasi sa Manila naman, hindi naman ako nasisigawan kasi nga, respetado naman kasi sa mall. Ayan. Tapos dito, nasisigawan ako mga 1 or 2 beses. Talagang inaaway ko talaga. Sinasabi ko, ba't mo ako sinisigawan? Hindi pwede. Sabi ko ganun, ba't naninigaw ka? Pwede ka namang magsalita ng mahinahon. Tapos nung sa park kami, yung alaga ko, may naging kaaway siya doon. Siya yung nauna sa may ng park, sa may laruan. And ngayon, yung 2 batang lalaki, mga traidor. Tapos biglang gusto nila paalasin yung alaga ko. Tapos naiiyak na yung alaga ko kasi yung rules kasi nitong alaga ko, pag siya nauna dyan, siya nauna. Mag-antay ka, wait for your turn. Yun yung niya talaga, yung ina-apply niya na rules. So pagdating doon, hindi na sunod. So paiyak na siya and then lumapit ako. Nanggigil ako, biglang sumigaw yung bata. Tapos yung nanay ng bata nakatingin lang. Sabi ko, why are you shouting? Talagang nanggigil ako. Tapos yung nanay, hindi siya pinabayaan niya lang ako. Tapos pinabayaan niya kami doon. Hanggang sabi ko sa kanya, don't shout, you can talk in a nice way. Sabi ko ganun sa bata. Kasi wala siyang karapatang sigawan kami. Hindi niya nga kami kilala. Hindi niya kilala yung alaga ko. Tapos nasasaktan ako kapag nasisigawan yung alaga ko. Lalo pag yung sumisigaw, hindi ako, hindi yung nanay, yung tatay, yung ibang tao. Nakakainis. So, nagalit din ako. Talaga sinabihan ko yung bata. Yung nanay nandyan lang, nakatingin. Tapos, nung huli, niya siguro kung anong gagawin ko. Talaga sinabihan ko siya, don't shout. You don't know us. Ginanon ko talaga yung bata. Kasi nga, ang tanda-tanda niya na, siguro mga na siya, 8 years old. Tapos yung alaga ko, 6 pa lang. Pinatulan niya, maliit pa tong alaga ko. Tapos sinigawan niya pa. So, kinarga ko na lang yung alaga ko. Tapos sabi ko, oh, you can pass by. Tapos pag alis nila, binalik ko uli yung alaga ko sa park.
sa area na yun. So, paano ko siya inalagaan? Nung una is, nambabasa siya ng shower. So, kailangan yung hanapan ng paraan kung paano nyo mapapasunod yung bata. Mag-observe muna kayo. Siguro, mga una, pangalawang buwan, observe pa rin kayo. Huwag nyo munang kontrahin yung gusto niya kasi ang labas nyo niyan magiging kontrabida kayo, hindi niya na kayo gusto. So, ang pinapabayaan ko lang siya nung una, inaano ko lang yung gusto niya, hindi ko pa siya dinidisiplina. Tapos tinatanong ko always sa mama kung ano yung lutuin para sa kanya, yung pagkain niya, ano yung gagawin, kung paano siya paliguan, lahat-lahat kasi nga iba-iba sila ng rules. Nung bago yung bata, kapag naliligo, nagtatakip pa siya ng towel sa mukha kasi iiyak siya, hindi na daw siya makahinga, makaano lang ng tubig ng konti. Pero ngayon, hindi na ganun yung alaga ko. Yung ugali niya lang na ngayon minsan is naninigaw siya. Hindi sa akin, pero always yung nasisigawan yung nanay niya talagang, paana? Hindi ko alam kung ano ibig sabihin yan. Pero sabi ng amo kong lalaki, galit siya, annoyed siya, kaya sinabi niya yung salita na yun. So, yun parating nalilinig dito sa bahay. Paana? So, ginagaya ko minsan, tapos nagtatawanan sila. Next is, anuhin mo siya, tansyahin mo kasi maraming mga alagang bata na hindi kumain. Yun yung pinaka nakakaano dito. Yung alaga ko dati 2 hours hindi pa tapos kumain. Pero nung ako na yung nagpaano sa kanya, 30 minutes, ang yabang-yabang niya na, tapos na daw siya 30 minutes. Ayun, tinatawagan niya yung mami niya. Sabi niya, tapos na ako, 30 minutes lang. So, ganun yung ano ko sa kanya. Inaunti-unti ko siya, hanapin ko kung saan siya banda. Makakadiskarte ako. Sinusubuan ko siya, guys. Kasi nga, mabagal siya pag walang subo. Hinahayaan lang din ako ng amo ko. Pero pinapahawak ko sa bata yung chopstick. And then, kapag sabi ko, kunin mo yung itlog, kainin mo. Ganyan. So, pinipik niya ng chopstick kung ano yung ano. Pero yung kanin, kinukutsara ko, binibigay ko sa kanya. Holding hair. So, tapos is, hanapin niyo yung pagkain na gustong-gusto niya. So, gustong-gusto niya dati. Ngayon is tomato or kamatis na sinabawan, nilagyan ng ketchup tsaka asukal. So, ginagawa ko, hinahati-hati ko yan ng maliliit. Hinahalo ko siya sa kanin para pag nalasahan niya yung kamatis and kanin, madali niya na lang malunok. So, kaya hindi ako namang problema dyan. Next is, sa paglalaro naman namin, kasi kailangan kong makipaglaro sa kanya. Yun lang kasi yung trabaho ko. Ginagawa ko is sinusundan ko lang yung ano niya, yung gusto niya. Tapos, inaano ko lang, support lang ako sa kanya. May kailangan ka, anong kulang dyan, ito, ganito, ganyan. So, kaya ngayon yung bata, hindi na naglalaro nang hindi ako kasama. O kaya, minsan, kahit nagluluto ako sa kusina, magugulat na lang yung amo kong babae, nandun na din yung bata. Nakaupo doon sa may lapag sa kusina. Doon siya naglalaro kasama ako. Ayan, o kaya minsan, pagka may ginawa siya, may mga dalawa siyang, teddy bear na hawak, and then nag-aaway. Gugulat na lang ako, pupuntahin siya sa kusina. Tapos tatawin, Jen! May mga pangalan kasi mga teddy bear niya. May dalawa siyang teddy bear na anak ko. Yung pangalan is Cohen and Kaina Pro. Anak ko yun sa laro namin. Hanggang ngayon, anak ko yung dalawang teddy bear na yun. So, parati niya yung binibigyan ng pagkain. Yung mga laruan ng pagkain, parati niyang binibigyan yun sa malaking bag. Magugulat na lang ako, nandun na yan sa kusina yung bag. Sabi niya, ito yung pagkain ni Cohen tsaka ni Kaina Pro. Hinanda ko na. Ganun yan siya. Tapos, yun kasi yung kitchen, yun yung bahay kunwari namin. So, siya may anak din siya isa, aso naman na teddy bear. So, ayun, pinapabayaan ko. Tapos pagka nag-aaway yung dalawang teddy bear na yan, pupunta yan siya sa kusina. Jen, you know what? Cohen and Kaina Pro is fighting. Kaina Pro is hitting Cohen. How naughty? Gaganon yan siya. Eh di sasagot ka na lang din. Very naughty. Ganon ako. Tapos, ayan, very naughty. Gaganon yan siya. Tapos, babalik siya dun sa laro niya habang nagluluto ako. So, basta sinusundan ko lang muna yung gawa niya. Tapos, dun ko na pinasukan ng disiplina nung huli na. Kasi nagbabasa siya nagbabasa siya ng shower sa akin dati. Mga siguro 4 months ako nun. Tapos, hinanapan ko ng paraan. Ginawa ko is, nagbabasa siya ng tubig, ayaw niya tumigil magligo. Away kami bago matapos maligo. Ayaw niya. So, tinatawag ko pa minsan yung amo kong babae. Sinasabi ko pa, ma'am, ayaw niya tumigil maligo. Yun, papagalitan ng nanay, kaya titigil. Ginagawa ko, i-adjust ko ngayon yung shower sa pinakamainit talaga, yung as in, pinakamainit. Yung pinakaano ata nun is 60 or 40. Hindi ko na alam. Basta mainit talaga siya.
Ayan. So, adjust ko dun. Ay, laro-laro siya dyan. Tapos ang tubig nandyan, nagtatagas-tagas. Adjust ko yun sa pinakamainit. Very hot! Oh, stop playing, stop playing. Tawag niya ngayon sa tubig is naughty water. Ayan. So, silly water pala tawag niya sa tubig. Sabi ko, stop showering because it's hot now. So, yun na yung panakot ko sa kanya hanggang ngayon. O, diba? 1 year and 3 months na ako. Kapag Emma, stop showering now, finish already. Shower is going to be hot later. And minsan, tinatakot ko siya kasi nagluluto ako sa kusina, kunwari, ng manok. And then, pinaliguan ko siya, Emma, stop the water now because the chicken in the kitchen is going to be burned. Are you going to eat burnt chicken? Ganon, utu-utuin nyo. Ayan, tapos ayun, no, titigil na yan siya, maligo, and mabilis siyang lumabas. So, ganun yung ginagawa ko. Next is, sa pagdisiplina naman, inuunti-unti ko yung ugali niya. Hanggang sa ngayon, hindi ko naman masabi na fully disiplinado na siya. May nagbago, and natutuwa yung amo ko dun. Dati, hindi yan siya nakikinig. Kapag gusto niya makipag-away yan, iiyak siya, hindi siya titigil. Pero ngayon, isang sabi ko pa lang sa kanya, maghugas ka ng kamay, may pagkain na dito sa sa mesa. Ay, ayaw tumigil. Kakalaro, sabihin ko lang isang beses lang. Hay, hindi nakikinig. Ganun lang ako. Gugulat na ako, bukas na yung yung gripo, and then nandun na yan siya. Paus na ako, guys, gusto ko pa mag-vlog. So, ayun yung ginagawa ko para makontrol ko siya or para madisiplina ko siya, and natutuwa yung amo ko dun. And sobrang natutuwa sila kasi parang magkapatid na lang kaming dalawa. Mas malapit pa sa akin yung bata kaysa sa kanila. And also, kapag sa akin yung bata, pag sinabi kong matulog, walang excuse. Yung amo kong babae na kakalusot yung bata. Minsan alas 10 na hindi pa tulog, pero pa sa akin, pag sinabi kong, okay, stop playing now, go to sleep, ayaw tumigil. Patayin ko yung ilaw doon sa kwarto niya kung saan siya naglalaro. Stand up, toothbrush time. So, wala na. Isang rules lang ako. Kaya siguro feeling ko pag nag-anak ako, disiplinado din sila. Kasi ganyan din ako pinalaki. Pero hindi naman yung malala talaga. Gusto ko lang disiplinahin para may mabuti silang kalooban. Ganun. Bawi man lang kasi yung nanay nila maldita. Visit. So, ayun lang kung paano ko inalagaan or dinisiplina yung bata. And dahil sa ginagawa ko, nagagaya ng nanay. So, ngayon yung bata is okay na. Dati umiiyak to siya parati araw-araw. Ngayon hindi mo na to siya mapapaiyak. Dati kapag niloloko-loko ko, binibiro ko, bigla na lang siyang iiyak. Pero ngayon hindi na ganun. Mas malala na, lumalaban na ngayon. Pag pinapangit-pangitan ko ng mukha, lalaban na din sa akin, ginagaya na din yung pangit kong mukha. So natutuwa ako, and marami na siyang alam na Filipino words, yung mga mura, yung iba kalokohan ko talaga. Nakahiga kami ngayon sa sa park, sa may doon, slide. Wala namang nagsislide. Nakahiga ako, tapos pumatong siya sa akin, and dinidiin niya ako. Pero hindi naman mabigat. Tapos kunwari namatay ako, kunwari lang ginanon ko. Namatay ako. Tapos tinatawag niya, Genevieve, ganun siya ilang beses. Tapos yung boses niya nagkakarak na, paiyak na, Genevieve, akala niya namatay na talaga ako sa ginawa niya. Inday! Kasi sabi ko sa kanya, yung palayo ko is Inday. So, yun yung tawag niya sa akin, Inday! Tapos paiyak na siya. Tapos ayun, tumigil na ako kasi naawa na ako sa kanya. Paiyak na talaga siya. So, yung mga kalokohan kong ganun, nalalabas ko na, tinatanong ko nga sa sarili ko, baka dito lang ako may sa bata ba. Pero pag uwi, baka maumay na ako. Nakakapagod, 1 taon mahigit na bata yung kasama mo. Nagiging bata, isip ka na din. So, pagkatapos nun is, ayun, sabi ko sa kanya, mabilis lang tong matuto. Tapos minsan sisigaw to dito sa bahay. Ginoo ko! Puta ina talaga, visit. Nakakainis talaga yung ginagawa ko. So, kapag kasi naiinis ako sa kanya, ay, ginoo ko, Emma! Bisaya na, lumalabas na yung pagiging Bisaya ako. Tapos minsan, puta. Buti nga ngayon, hindi na yan siya. Dati sasabihin niya, puta na bata. Ngayon, hindi niya na ako naririnig.
Tapos sabi ko sa kanya, bad yung pisti, wag mong gayahin. Kasi parati ako nagsasabi dati ng pisti, mas nagaya niya. Yung parati niya sinasabi ngayon is, Aragay! Gugulat na talaga yung amo ko, sumisigaw na yan siya, Aragay! Kahit hindi na ano, tarantado talaga. Tapos minsan, Ginoo ko, Genevieve! Tapos, minsan nagsasabi yan siya, salamat po. Ayan. So, yung mga ganun, naano niya na sa akin and nagiging active na yung alaga ko. Mahilig na siyang sumayaw. Ayan. So, sayaw siya ng sayaw kapag kasama ako. Hindi siya nahihiya. Dati hindi mo yan siya mapapaganyan-ganyan. So, ayun lang guys. Thank you for watching and basahan nyo always ng books yung mga bata. Yun yung gusto nila. Yung bata dito, naubusan namin yung maraming libro kakabasa. Sa ulo na nga namin yung iba. So, natutuwa yung amo ko doon kasi nga mas naging matalino na yung bata ngayon. Dati, 1C siya ngayon, 2B na. Sabi ko sa susunod dapat A ka na ha, galingan mo. Ayan, tapos nag-aaral kami ng math, tinuturuan ko siya kung paano yung mabilis na way. And then, nagdo-drawing kami, tinuturuan ko siya ng tamang pag-drawing ng mga prutas, ng bata, kasi yung bata niya ang pangit ng pagkakagawa. So, ayun lang guys. Thank you for watching and I love you all. Bye-bye.